Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga karibyo natin, nilaglag na. Nako po, heto ang bangungot ng pamilya Diskaya. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po napag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At eto na nga, simulan na po natin to. Mga kabayan, matapos mag-trending sa social media ang interview sa pamilya Diskaya kaugnay sa hindi maipaliwanag na bilyones na yaman nila, nakatutok ang buong pwersa ng gobyerno ngayon para sa masusing investigasyon kaugnay sa pinagmula ng yaman ng pamilya Diskaya. Kabilang ang Senado sa nagsasagawa ng investigasyon, Bureau of Customs o BOC at Bureau of Internal Revenue o BIR. Kapag napatunayang galing sa kabanang bayan ang bilyones na yaman ng pamilya Diskaya, pwede itong makumpiska ng pamahalaan at maharap sila sa sandamakmak na kaso. Ibig sabihin, magaling ka sa ginagawa mo. Yes. Right? Opo. At doon na nga nag-start yung pagbibigay sa iba noong medyo inulan na kayo, binaha na kayo ng grasya. Yes. Ayon sa Palasyo ng Malacanang, gumagamit ng iba't ibang pangalan ang construction company ng mga Diskaya. Pero sa kabila nito, mabibisto at mabibisto pa rin ang mga sikreto na tinatago ng pamilya nito at hahabulin ito ng gobyerno. Sa Facebook post ni Mayor Vico Soto, malalaman kung sino ang mga namayagpag ng mga kontraktor at mukhang iisa lamang ang may-ari. Kahit ano pa man ang gamiting pangalan ng inyong kumpanya, ang inyong trabaho ang susuriin at sa trabaho rin ninyo makikita kung may anomalya. Kamakailan ay nag-viral online ang nasa mahigit 40 luxury vehicle ng pamilya Diskaya na tinatayak aabot ng mahigit 1 bilyong piso ang halaga nito. Nakakapag sakay namin yung buong family, travel. Gusto ko yung mga big SUV cars. So, yun yung naging parang collection ko. Nauna, tinututulan ako ng husband ko. Pero nung along the way, sabi niya, ay maganda palang nakikita ng ibang mga clients natin, yung mga kotse. At least they know na may capacity pala tayo na mag-execute ng mga projects natin. So parang ano na rin, branding. Yes. Maliban dyan, nag-trending din ang iba't ibang magagarbong property ng mga Diskaya at maranyang pamumuhay ng pamilya nito. Wow! Yun lang ang masasabi ko. Alam mo, pagpasok ko pa lang dito, sabi ko na kagad, hay, pwede ka magtayo ng isa pang building dito sa loob ng isang palapag pala ng building ninyo dito sa Pasig. So yan, grabe no mga kababayan. Yung iba natin mga kababayan, walang bahay, walang matirahan. Pero eto sila, pagpasok pa lang, pwede pang tayuan sa loob ng building. Well anyway mga kababayan, eto gusto ko lang pong i-share, no? Kapapasok lang kasi nito, no? Na balita, nako po, ewan ko lang kung sasang-ayon po kayo dito sa balitang ito. Yan, no? Eto po mga kababayan, sabi po dito 35% ng mga Pinoy guminhama raw ang buhay sa nagdaang taon. Yan mga kababayan, ayon po yan sa Social Weather Station survey mga kababayan. Guminhawa raw ang buhay ng mga Pinoy sa mga nagdaang taon, pero 35% lang ang guminhawa. Paano yung the rest of 75%? Baka kasi itong mga sinusorbe ninyo, 35%, ito yung mga may kaya sa buhay, mga oligarko, di ba, mga anak ng mga mayayaman. Kaya siguro guminawa ang kanilang buhay. Sabi po dito sa mga nag-comment, mga kababayan, hindi po namin ramdam. Totoo. Malamang mga congressman, mayor, governor, DPWH, district engineer at contractors yung mga tinanong na sa survey. Totoo. Malamang sa malamang, di ba? Mga nakatikim ng AKAP, AX at tupad. Hindi rin natin masasabi na gumanda ang kanilang buhay, no? Itong mga nakatanggap ng AKAP, AX at tupad, gumanda ba ang kanilang buhay? I think hindi po mga kababayan. Itong matindi, ito talagang totoo. Itong comment ang talagang totoo, ha? Kalokohan yan. Yan talagang totoo. Kalokohan po yung survey na yan. Parang nabulabog, parang
para pangpalubag loob ba yan sa ghost project at korupsyon na nagaganap sa pamahalaan? Nako, maybe, di ba? Anyway mga kabayan, ano pong inyong masasabi dyan ha? Gaano katagal ginawa itong building na ito? So, it took us about a year for the whole building to be. Wow, 1 year lang talaga. Alam mo, pag may tao ka talaga, Yes, no? so, Sa nakaraang pagsisiwalat at pagbubunyag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., lumalabas na isa ang pamilya Diskaya ang nakakuha ng pinakamaraming flood control project sa gobyerno na umabot ng bilyon-bilyong piso na halaga. Ayon sa ulat, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi umabot sa 9 na kontrata ang nasungkit ng mga kumpanya ng mga Diskaya at ang bawat isa nito ay bilyong piso ang halaga. Sa pagsusuri ng naman, Culinary News Channel, aabot sa halos 31.6 billion pesos o mahigit 6% ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Base yan sa datos na nasa Sumbong Pangulo website. Ang masama rito, marami sa mga proyektong hawak ng kanilang pamilya. Tila wa-effect daw pagdating sa flood control. Kasunod naman ito ng kontrobersyal na mga ghost project na mga kontraktor na isa-isang nabubunyag sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan ay lumalabas na lagpas kalahati ng budget nito ang napupunta sa mga korap na opisyal ng gobyerno at mga kontraktor na kasabot nito kasama na nga ang kumpanya ng pamilya Diskaya. Tila nasa spotlight na naman ang kontrobersyal na mga Diskaya. Matapos may ulat na ang top 2 and 3 sa 15 companies na nakasungkit ng mga flood control project ay pagmamayari umano ng kanilang pamilya. Yan ang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na na-awardan ng halos 7.5 billion pesos worth of flood control projects mula 2022. At ang St. Timothy Construction Corporation na naka-corner ng 7.3 billion pesos worth of contracts. Sa labas ng top 15 companies na inilahad ni PBBM, matatanda ang pagmamayari rin ng mga Diskaya ang St. Gerard Construction na base sa sumbong sa Pangulo website nakatanggap din ng 2.3 billion pesos worth of contracts sa flood control. Kung susumahin ang kinita ng tatlong kumpanya, aabot sa 17.1 billion pesos ang natanggap ng mga Diskaya mula sa pamahalaan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sa kabila ng perwisyo at pagdurusa na nararanasan ng ating mga kababayan sa baha dahil sa kagagawan at pagnanakaw ng mga kontraktor at ilang opisyal ng ating gobyerno, ano sa palagay mo ang dapat na parusa na ipataw sa kanila? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang Impormasyon mula sa report ng DPWH, lumalabas na mayroong 9,855 flood control projects mula July 2022 hanggang May 2025 na nagkakahalaga ng 545.64 billion pesos. Sa nasabing bilang, 6,021 dito ay may project cost na mahigit 350 billion pesos na walang specific na sinasabi kung anong klase ng flood control structures ang ipinatayo, inayos o nirehabilitate. At busisiin po natin ang kanilang karangyaan sa kanilang mga buhay na inilathala rin po nila sa mga kanilang social media. Katas ng flood control ang lahat ng iyan. Grabe, ang tindi na po na ginawa sa mga Pilipino ng mga taong ito. Nang dahil sa flood control, nang dahil sa DPWH, yumayaman sila na bago ang buhay nila. Nakakatulog pa kaya ang mga taong ito? Malamang nakakatulog yan na mahimbing, naka-aircon diba? Dapat ho ito ay hindi palampasin dahil pira ho ito ng taong bayan. Dapat sana, diba? Grabe ang pera sa kanila. Umabaha, pinaglaruan lamang ho nila. Samantala tayo, kayod, buong maghapon 24 oras, mga OFW, mga ordinaryong Pilipino, talaga matindi ang pagkayod para lamang sa buhay. Pero itong mga to, hindi nila yan inisip. Kumukulimbat ng mga pera na hindi sa kanila. Ngayon na po pinagmalaki nila yung eroplano, so ibig sabihin, hindi lang iisa ang kanilang eroplano, my God,
Sobrang daming aeroplano pala ho ito. Kasi mas gusto daw niya yan kaysa isa. Ano? Grabe, matindi ang ang pagmamayabang nila dito sa kayamanang hindi natin alam saan ang gagaling ho. Meron pong picture pa siya dyan, iba mga kabisdak. Kapakita ko lang, iba yung aeroplano na yon. Sa aeroplano, nasan ba yung mga aeroplano? Labas nyo! Palike nga guys. Pero ang pinupost ba na iba, na may aeroplano pa rin siyang isa, iba, o ito, ayan o di ba? Iba rin yan. Ang sabi ni Claudine ko, hindi po kurap ang family ko. God knows the truth. Lahat po ng pera namin, pinaghirapan namin ng todo. Paano nyo po pinaghirapan? Saan nyo po kinuha yan? Pinambili ninyo ng aeroplano, ma'am. Nagtatanong kami, ma'am, ha? Kasi, trilyon-trilyon na po ang pinag-uusap. So ito po kasi mga kabayan ng problema natin dito sa Pilipinas, no? Patungkol po dito sa flood control project na ito. Ito tulad ditong balitang ito mga kabayan. Yan. Diba? Sabi po dito, flood control project contractors, brother are mayor and councilor in Sorsogon. No? Malamang hindi lang po sa Sorsogon ito mga kabayan, malamang sa malamang sa iba't ibang panig ng ating bansa, mga karibin natin, ganito po ang nangyayari at ganito po ang sistema, ganito po ang kalakaran, di ba? O yung mga mayor, mga congressman, yung kapatid nila is the owner of the construction company at yun naman po ang pinasasali sa mga bidding at yun din po ang pinapanalo nila. O, di ba? Wala na po tayong, may magagawa pa ba tayo dyan? Siguro, di ba it is a conflict of interest mga kabayan kapag ang yung relatives mo ay kasama doon sa nagbibidding or sa binibidding. Conflict of interest. Kasi kahit hindi na magbidding, parang palabas na lang yung bidding. Di ba? Sila na ang panalo, expected na po nila yan mga kabayan. So, sana maimbestigan pa ito sa pinakailalim mga kabayan sapagkat napakarami na po ngayon nang lumalabas na mga maliban pala sa mga ghost project ay mga ganito pang nangyayari, no, dito po sa flood control projects at makagawa ng batas, no, gumawa ng batas na bawal na itong mga sa ganito, bawal ang ghost project, bawal ang maging sumali sa bidding yung mga contractors na may koneksyon sa mga politiko. Para naman, ganun din ba? Ipapangalan nila sa iba. Yung mga diskaya nga, mga kabayan, ibiruin mo, 8 construction company, iisa lang ang may-ari. Iisa lang ang pangalan ng may-ari, mga kabayan. At sumasali sila sa mga bidding sabay-sabay. Paano yun kung silang 8 or siyam ba yun? Sila yung makikilahok lang sa bidding, walang iba. Di sureable na panalo na yan mga kabayan. Kaya niluloko lang po tayo dito. Di ba? Usapan sa flood control projects, ma'am. Isa yung aeroplano, isa pa ito. At meron pa talagang isang aeroplano. Tingnan nyo ho, Nakita ko lang ho. Iba rin yan. Grabe, no? Kabog si Diskaya dito. Walang sinabi ang pamilyang Diskaya sa pamilyang ko. Mas matindi ang yaman nito. Tatlong aeroplano na yan kasi iba rin ho yung sinasakyan nila. Tsaka may picture na pinalabas ko nung una. Ito pangatlo na ho. Tingnan niyo po yung buhay nila. Tama yung sinasabi ng balita sa bilyonaryo na mamasyal sa iba-ibang bansa, sa Europa at mga mamahaling bag. Wow! Sana all. Yan po, pamilyang ko. Si Claudine ko po yan. Grabe ang mamahal. Nasa social media naman yan, nakapost Ngayon, pinag-usapan natin dahil nga sobrang rangya ng buhay ninyo. Tignan mo yung mga bag na yan. My God! Good morning, Commissioner. Sir,
So yan mga kababayan, bago po natin pakinggan yung balitang yan mga kababayan. Ito, kasi 'di ba nagpumipili na ngayon ng magiging susunod na ombudsman. At isa nga po diyan ay si Boying Rimulya, mga kababayan. Umiiyak na po si Boying Rimulya para lang talaga maging ombudsman mga kababayan. Sabi niya po dito, no? Sabi po dito sa balita, mga kababayan, SOJ Rimulya sa ombudsman bilang political weapon. Talaga kasi gagamitin lang siyang sandata ng mga politiko na. Sabi po dito tiniyak kahit hindi pa man siya napipili, no, pero ito tinitiyak na po. Grabe tinitiyak ni Rimulya, tiniyak ng kasalukuyang kalihim ng Department of Justice na si Secretary Sus Crispin Rimulya na hindi hahayaan magamit ang Office of the Ombudsman bilang political weapon. No? Sa naging pagtatanong ng Bombo Radyo sa naturang kalihim, kanyang sinabi na makasisigurong hindi magagamit ang pagka-ombudsman laban sa politika. Talaga ba? Kung katulad mo ang magiging ombudsman, malamang sa malamang hindi maniniwala yung taong bayan sa sinasabi mo ngayon. Giit niya ay dapat hindi hayaan ang Office of the Ombudsman na ma-weaponize kontra politika. Isa si Justice Secretary Boying Rimulya sa mga kandidato o aplikante sa posisyon pagka-ombudsman. Yan mga kababayan. Hindi pa man siya nagiging ombudsman, no? Gusto niya nang tutulan yung sinasabing mapupolitika lang, di ba? Ma-weaponize lang siya ng politiko, di ba? Nako. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Ngayon pa nga lang. Alam na natin 'yan. Yung sinasabing utang na loob. Baka nga talagang si Rimulya pa nga ang maging diyan ombudsman Bakit mga kababayan? Kasi malakas to kay presidente. Malakas po siya sa presidente. Ngayon, kung sabihin na, ito yung pagpipilian, tapos hindi si Rimulya yung napili, siguro ko, pwede namang sabihin ng presidente na, hindi ko to gusto, ulit. Hanggang siya, paulit-ulit na lang sila, si Rimulya yung nakuha. Nako po. Nakikita na po natin yung mga kalalabasan nito. Ngayon pa nga lang, nagwa-warning na si Rimulya na para sa akin personal opinion, parang yung sinasabi niya dito na para baka politika or magamit sa politika, parang sinasabi niya ngayon pa lang, 'di ba, na pupolitikahin ko talaga kayo. Magano ako ng utang loob, magbabayad ako ng utang na loob. Siyempre, yung mga sa akin dito sa ombudsman, 'di ba? Kaya mga kababayan, no, dapat natin din tutukan itong si SOJ Boying Rimulya, diyan po sa ombudsman. Dapat hindi po siya maging ombudsman, mga kababayan, no. Ididiretso ko na dun sa mainit-init na. Hindi pala mainit-init, mainit talaga na balita. Ano po, yung tungkol po dito sa mga Diskaya. Kasi lumabas po yung kanilang mga panayam. Etong sina Sara Diskaya, yung pong contractor, na nasa 4 na po pala, 40 yung luxury cars nila na nakapark. Ano po, ito po ba anong plano po ng Bureau of Customs? Ganun po, mahaba ho talaga storya ho niyan. Marami po mga na-raid na bago po ako dumating, mga 6 hong car exchanges, hindi lang po yung naririnig natin lagi na Autobolt, Autocam, meron pang R33. Way back 2023 pa ho yan. So ngayon po, ang ginagawa po natin, dahil kakakuha ko pa lang po ng aking legal team last week. Nagpapasalamat naman ako dyan. So, naiparelease na po natin yung 30 po dun sa 600 plus po mga sasakyan. Kaya lang tinitingnan ko rin siyempre upang hindi po maulit yan, kung bakit nangyari yan, kasi napakatagal po niyan, 2023 po yun, So bilang balita po sa ating mga kababayan, sa tanong niyo po, meron na pong 30 na naparelease po tayo, subalit marami pa po tayong dapat
ipahabol. Yung mga locally purchased naman, yung iba nga po, nagpaparepair lang pala dyan na So yan mga kababayan, no, sa dami po ng kanilang mga ari-arian, isa lang po ang tanong ng bayan or isa lang po ang nire-request ng taong bayan. Pwede bang kunin lahat yan? Para ipangtapal sa mga kinurakot nila sa ating kaban? Diba? Pwede bang i-freeze yan? Ipa-freeze na nga di ba mga kababayan? O kunin na po yan lahat-lahat, pati po yung bahay nila, bahay lupa kung meron man. Kasi mga kababayan, hindi lang po mga sasakyan, I'm pretty sure na hindi lang po mga sasakyan ang naipundar nila dahil po sa DPWH. Marami po yan, bahay at lupa at marami pa sigurong iba, no, na pwedeng kunin ng gobyerno. Ito na-imagine ko lang mga kababayan, parang ganito rin siguro yung nangyayari. Noong panahon po ng ama ni President Bongbong Marcos Jr. na gustong kunin din ng gobyerno, no, yung kanilang mga ari-arian, di ba? Ganito siguro yung eksena noon mga kababayan. Maybe history repeat itself, no? Ito ba ay karma na sa kanilang ginagawa sa ating bansa ngayon? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction? Patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po. Maraming salamat po.